Ika-21 Kabanata. Ang bagong langit at ang bagong lupa. Pagkatapos nito, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Naglaho na ang dating langit at lupa, pati na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Ang lungsod na iyon ay tulad ng isang babaeng ikakasal, handang-handa na at gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya, at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. At sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay, at sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko, dahil totoo ito at maaasahan. At sinabi pa niya, naganap na ang lahat. Ako ang Alpha at ang Omega, na ang ibig sabihin ang simula at ang katapusan ng lahat. Ang sino mang nauuhaw ay paiinumin ko ng walang bayad sa bukal na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. Ang bagong Jerusalem. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa. Napuspos agad ako ng banal na espiritu, at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok. At ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Nakakasilaw itong tingnan, dahil sa kapangyarihan ng Diyos, at kumikislap na parang mamahaling batong jasper, na kasing linaw ng kristal. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader, na may 12 pintuan, at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig ng pader, 3 sa silangan, 3 sa hilaga, 3 sa timog, at 3 sa kanluran. Ang pader ay may 12 pundasyong bato, at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng tupa. Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lungsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Ganoon din ang taas nito. Sinukat din niya ang pader. 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, safiro. Ikatlo, calcedonia. Ika-4, esmeralda. Ika-5, sardonyx. Ika-6, cornalina. Ika-7, crisolito. Ika-8, beryl. Ika-9, topaz. Ika-10, chrysopraso. Ika-11, jacinto. At ika-12, ametista. Perlas ang 12 pinto, dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto, na kasing linaw ng kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa.
Hindi na kailangan ang araw o ang buwan sa lungsod dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya, at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan.